What's up guys? Welcome to Ayan Talks at ngayon naman is about uh, paano nga ba ang isang babae sa relasyon? I mean, gaano nga ba kahaba ang pasensya naming mga babae sa isang relasyon, toxic man or hindi? At paano nga ba natin masasabi kung dumating na sa boiling point or hangganan ang isang babae? Well, ang babae kasi parang nature na namin na sa isang relasyon, kapag mahal talaga namin ang isang lalaki kasi alam nyo naman ngayon, nagbago na yung generations, marami na rin mga babae ngayon na matitigas na rin talaga sila na parang kung ano yung amount ng pagmamahal, care, and respect na binibigay ng isang karelasyon nila is minsan, for them just to keep yung relasyon na neutral, same amount lang din. Pero ang babae talaga, parang ever since pa, kapag nagmamahal talaga sila, is sobra-sobra. Sila, kasama ako syempre. Kami, I mean. So, pagka ba nanlamig na yung isang babae, ano bang, parang kasi yun yung tanong na nabasa ko. Paano nga ba masasabi? Well, ang babae kasi pag nanlamig na yan, dalawa lang naman yan eh. Either hindi na yan masaya sa relasyon, meron na nagpapainit sa kanya, hindi to in a way na ano, yung alam niyo yun, yung parang wala na siyang gana sa lahat, di na siya malambing, di na siya nag-e-effort, di na siya umiintindi, parang every time na merong nangyayari, parang ikaw na lang din yung inaantay niya. Siguro may mga times kasi or naghahanap na lang din yung babae ng right timing. Or meron pa siguro a little amount of hope na parang, sige, I'll just check sa flow ng relasyon namin kung mag-workout pa ba to. Pero I will not be the same person na kung paano ako sa'yo. Parang ganun. So, yun na may ginawa ka, but still parang ayaw niya muna agad-agad i-let go or itapusin yung relasyon kasi parang tinitignan niya pa if maaayos pa or naghahanap na lang siya ng right timing para i-break na lang din yung relasyon na yun or tapusin dahil nga meron na rin siyang iba. So, bakit nga ba? Well, ang mga babae, sabi nga natin, di ba, is natural yan na sobrang magmahal. Umuunawa yan sagad-sagad. Whether nag-cheat ka, may nakalimutan ka, naging toxic ka, ang mga babae, hanggat kaya nila nagtitiis yan, lalo na sa mag-asawa, madalas ganito tas may anak. Kasi nga, they don't want na i-prioritize yung emotions and feelings nila para lang alam mo niyo, ma-resolve yung problem na hindi na ako masaya nagloko to tinatarantado na ako nito or ano na to siya ganyan ganito alam mo yon may bata, may anak. So, kaming mga babae, di ba, we are the mother. Yung puso namin, yung buhay namin pag nagkaanak kami, is umiikot na yung pagmamahal sa aming mga anak to the point na, okay lang, ako na lang masaktan. Okay lang, kaya ko pa, bye. Kasi, why? Kasi nga, yung anak ko, kailangan yung anak ko ganito, kailangan buo kami, ayoko siya masaktan kasi nga, they are very fragile. At kapag nasasaktan ng bata, nasasaktan ng magulang, especially the mother, di ba? So, may mga ganun instances. Pero minsan, kailangan din natin maging matalino kasi what if yung pagtitiis natin ng ganun, having a toxic relationship sa partner natin o hindi na tayo okay, is nagre-reflect yan sa behavior and ambience or paligid ng bata. So, na-adapt din niya yan. Nakikita niya na, ay, hindi okay yung family ko ay, hindi okay yung parents ko. So, alam mo yun, siya, kinakalakihan niya na gano'n. So, siya din, yung na-create yung behavior and surroundings sa kanya is na-adapt niya at na-ano niya sa ibang tao. Diba? Kasi akala niya okay lang. Kaya kailangan rin natin maging matalino. So, for separation kasi na may involvement ng bata, kailangan talaga dyan is proper guidance at maayos na pakikipag-usap at explanation sa bata. Eventually, it will hurt them, but yet, it will also help them to grow and understand the situations of breakup and broken family. If you are just a parent or yung mind mo is very, alam mo, calm and very detailed and very understandable at well-detailed lahat ng sinasabi mo sa bata without hate. Kasi when it comes to explanations with hate or anger, hindi talaga yan maano ng bata na ay okay lang, hindi. Magkikreate ka rin ng parang may ipapasa mo sa kanya yung bagay na yon, yung hate and anger towards dad, towards other people, towards to your boyfriend na naging tatay niya, yung mga ganung bagay. So, ang masasabi ko lang is parang ang bigat talaga sa mga babae yung mga ganyang klase ng bagay. Well, mahaba pa to, so I will just say part